sino ang lumapit sa inyo na para sabihin yung inyong sasakyan talon? Papa-transfer sana namin sa pangalan namin. Pinalakad namin sa LTO. Then doon po nakita na yung hawak po namin na CR is hindi po original. Sir, yung papel na hinahanap nyo, sir, sa akin, lahat po yan ay galing dito sa kay Sir Vidal. Kung ano po yung binigay sa akin, yun po yung binigay ko rin kay Ma'am Nelly. Kaya hindi po pwedeng lumabas na ako po yung gumawa ng papel na peke. Hindi. Mr. Santa Ana, time out. Kailan nyo nalaman, sir, na ito'y talon? Wala po akong alam na talon po yun noon, sir. Gaano ka nakatagal nagbebenta ng sasakyan? Mga 2014, gano'n, 15. Well, therefore, malalaman nyo na, sir, kung ano yung mga may problema at wala. Ikaw, matagal ka na sa buy and sell, 10 years ka na, bihasa ka na, kasi unang-una, yung responsibilidad mo, due diligence. Lumapit kami sa Bitag, sir, para ireklamo si Robel Santa Ana. Noong May 2021, sir, bumili kami ng sasakyan kay Robel Santa Ana. So, ang binigay sa amin is yung CR saka open deed of sale. So, na-restro po namin. Then, 2021, binalak namin na i-transfer sa pangalan namin. Binigay namin yung requirements sa LTO. Doon na nakita na hindi daw original yung hawak namin na CR. In-advise ng LTO sa amin na pupunta kami doon sa Toyota. Kaya nung October 2023, pumunta kami doon para mag-inform. Ayon sa Toyota Financing, mayroon pa siyang balance na worth of 1 million. Kasi 2017 daw yung last na payment niya. Kaya ang advice sa amin, i-voluntary surrender daw namin yung sasakyan. Noong December 30, yung mayroong pumunta doon na recovery team. Pumunta sa barangay, pumunta yung mga financing doon. Kinuha na nila yung sasakyan. Kasi wala na tayong magagawa dyan, talagang kukunin nila. Kasi sa kanila yan. Sir Del, humingi po ako ng tulong na sana mabayaran kami ni Robel Santa Ana sa pinambili namin sa sasakyan niya na puro peke naman yung dokumento. Salamat. Paano nyo nalaman at sino ang lumapit sa inyo na para sabihin yung inyong sasakyan talon sa kasa? 2022, ipapa-transfer sana namin sa pangalan namin. Pinalakad namin sa LTO Aritao. Okay. Then doon po nakita na yung hawak po namin na CR is hindi po original. Kailan nyo binili itong sasakyan para magkaalaman? May 2021, sir. May 2021. So May 2021 to May 2022 and May 2023, pinarehistro nyo ba? Yes, sir. Nung pinarehistro nyo sa LTO, anong sinabi ng LTO? Wala naman, sir. Okay naman. Nang sinabi ng LTO, okay, tatanong ko muna sa inyo, hindi ba sinabi ng LTO, change ownership na to? O hindi ba sila nagtanong? Parang mukhang tanga rito ng LTO eh. Kailan nyo nalaman na ito'y talon? Nung binisita ba kayo ng bangko? May nagsabi sa inyo? Kasi medyo missing sa akin. May 2022, sir, nung ipapa-transfer sana namin sa pangalan namin. May 2022. Sabay ng restro. Parang change of ownership. Opo. Anong sinabi ng LTO sa lugar ninyo? Nadvisean po kami na pupunta po kami dito sa financing po. Saan financing yan? GT Tower, sir. Nung pagdating nyo sa Makati, GT Tower, kailan to? Anong buwan? Anong taon? October 2023 po, sir. Anong sinabi sa inyo doon sa GT Tower sa financing? Ayaw magbigay ng information, sir, kasi bawal daw. Hinahanapan kami ng authorization letter ng first owner. Nung malaman ninyo ngayon, anong nangyari? Umuwi kayo ng puntang probinsya? Yes, sir, movie din. So nung bumalik kayo sa probinsya, anong nangyari? Inausap na namin si Rodel. Si Robel, siya na pagbilhan ninyo. Yes. Sa linya ng telepono si Robel Santa Ana, nakalive po tayo sa IBC TV 13, sir. Mr. Robel, kaya po kami tumawag sa inyo. Kami naman ay gusto namin ng makatulong din siguro sa inyo at makatulong sa lahat dito sa parting nangyari. Bili raw sa inyo ata nitong mag-asawa, Nelly at Manuel Ambatali, itong sasakyan sa inyo. Opo, sir. Sa akin po galing talaga yan, sir. Saan nyo naman nabili to? Dito lang din po sa Nueva Vizcaya, sir. Nung nabili nyo, magkano binayaran nyo? Binili ko po ito sa halagang 650,000 po, sir. Sino nag-ahente rito? Taga-dealer or nag-aahente ng... Nag-aahente po ng mga sasakyan po, sir. Kailan nyo nalaman, sir, na ito'y talon? Wala po akong alam na talon po yun noon, sir. Kasi yung binilan ko matanda na. Kompleto po yung papeles na binigay. Okay. Meron po siyang CR. May valid 2 IDs po na nakalako po sa first owner pa rin. Okay. First owner po yung sinasabi nyo. Opo. Paano nyo po nalaman first owner nakalagay sa CR?
CR, kung peke ang CR. Kasi yun po yung nasa papel po ng sasakyan. So, ang first owner, sir, is Joseph Rayton. Andrade Rayton, tama? Yun po. Base Opo. doon sa mga impormasyon, nakala po namin, sir. Opo, Kanino mo yun naman po. nabili, sir? Yung sasakyan po na yan, sir, binili ko po yan kay Sir Fernando Vidal. So, sa si, Pampanga si, po. si Vidal. Opo. Ang gusto ko pong sabihin, sir, ikiklaro ko lang po, sir, yung sasakyan po na yan, binili ko po kay Fernando M. Vidal na nakapangalan po dyan kay Rayton. Sir, nung binili nyo, chinek nyo muna sa LTO? Chinek nyo muna Sinecheck ko po sa LTO po, sir. Tapos nagpagawa po kami ng kasulatan din ni Sir Fernando Vidal na may witness po noon yung ahente. Basta ang alam ko lang, yung transaction lang po namin, binili ko ng legal kay Sir Vidal at binenta ko rin po ng legal kay Ma'am Nelly. Sir, nung binili nyo ba, pina-check nyo rin po ba sa Highway Patrol or pinakita nyo bang yung sinasabi dito? Kasi medyo yung hong pagbilihan dito, normally nakakatulong po talaga yung Highway Patrol kasi merong macro-itching, malalaman po yan kung sino po talaga at kung may kaso, naka-alarma po. Nalaman nyo po ba, sir, na ito'y naka-alarma? Hindi ko po alam na naka-alarma yan, sir. Nung binili ko yan, sir, chinek lang po namin sa 2600 sa LTO po. Nakalagay naman po doon, sir, kasi tapos nakarehistro po siya, sir. Kaya sabi ko, wala sigurong kaso ito dahil matanda naman tong Alright. pinagbihan ko. Paano nyo po binenta? In-advertise nyo? Inahente po ito, sir. Sino nag-ahente po sa inyo din? O ahente nila, Ma'am Nelly, ang lumapit sa akin na contact nila. Kaya ko po, sir, tinatanong po to, importante, kasi para makita po natin yung series ng kung paano po ang pasa-pasa. Kasi una sa lahat, talon po to. Sa linya ng telepono, andyan po si Police Master Sergeant Roylan Froilan Bartolome sa linya ng telepono. Sir, ano pong kaso nito rito sa kung kayo ba'y nag-imbestiga nito or do you have anything to say? Yes, sir. Involuntary surrender po yung naturang sasakyan sa opisina po namin. Okay. Upon investigation, sir, then po nga, napili nila kay certain Robel Santana, sir. Nag-surrender po yung sasakyan before sa amin. Alright. Nakikita po namin ng mga galing sa Manilang sasakyan dinadala sa probinsya. Either ito po ay sinasabing parang nirerentahan tapos tinatangay. Ang tawag doon, rentangay. O di naman kaya ito'y assume balance sa pasalo tapos binibenta sa iba. Sir, sa nakita ninyo, may problema po ba ang papeles dito? Kasi kung sa totoong papeles po to, malalaman po na medyo makaka-react agad yung sinasabing dealer kasi mukhang dito po sa sasakyan na to, medyo pag-aari po ng dealership. So hinahanap po ng dealer to. Tama, sir? Supposed to be dapat, sir, ang buyer kasi, pag bibili ng sasakyan, sir, dapat original o RCR. Doon pa lang, sir, binili nila yung sasakyan na hindi legit o hindi original o RCR yung sasakyan po, sir. Okay. Lumalabas, sir, may peking papeles na ginamit po rito. Yes, sir. Alright. This investigation, sir. Yun lang po ang aming inaalam, sir, kasi hindi po pwede mangyari na medyo mabebenta po ito sa tulong po ng mga sindikato po rito, sir, na malamang dinala na po sa probinsya mula po sa Maynila yung financing nito. Medyo hinahanap na po. Na kumbaga, sir, ang sasakyan ay hindi po gumamit ng peking papeles dito. Tama, sir? Yes, sir. Yes, sir. Na-dispose po nila yung sasakyan, sir, na ginagawan po nila ng peking papel. Okay. Kasi nga, yung original naman po talaga, sir, kung naka-incorporate na sasakyan is nasa insurance or nasa bangkong, sir, yung Alright. digit na paper po ito dapat, sir. Malalaman po ba ng LTO na kapag peke ang sasakyan, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sila po yung authorized or nasa kanila ang mga original digit documents, sir. Okay. Nagtataka lang po ako, sir, na sinasabi ko, mga sila ang batali, na wala naman daw problema sa LTO, sir, na parang lumalabas. Sinasabi naman tong kausap natin, Robel Santa Ana, chinak niya raw po sa hotline ng LTO, daw alarma, wala daw problema, everything is clear. It seems to me, ang LTO po rito parang nagbibigay ng maling impormasyon base sa sinasabi nito mga na-biktima. Paano nangyari po, sir, ang LTO? Parang nagmumukhang tanga. Before, sir. Kung nabili na sir nila yan, kasi sometimes in 2021 or 2022 po nila nabili pa yan, sir, ay nire-registro po nila yan, sir. Pero sa time na ililipat nila yung pangalan, yung sasakyan sa kanilang pangalan, sinabihan sila ng LTO, na-detect na nila doon, sir, na may problema. Alam po ni po yan, sir. Okay. Sino pong alam? Alam po, Nino? Nag-usap sila. Anong pinag-uusapan itong dalawa? Alam na nila na both party na hindi nila may transfer, sir, yung sasakyan sa kanilang pangalan. Okay. Dahil may problema, sir. Opo, sir. Opo. Ayun. Sir, maraming salamat. Mr. Santa Ana, nandiyan ka ba ba? Opo, sir. Nandito Oh, po. Mr. Robel Santa Ana, sinasabi rito, alam mo na hindi matatransfer. Ibig sabihin, may problema sa iyo pa lang. Kasi hindi mo malipat sa pangalan mo.
binili Ay, mo hindi doon po. sa taong hindi mo kilala. Kung sino-sino pa, sa iyo pa lang, alam mo na hindi mo matatransfer dahil ito'y talahib or talon. Tama? Wala po akong alam na... Ay, sabi mo kung... Ano po yun, sir? Kasi- Sarge Bartolome, hindi niya raw alam. Hindi ko po alam yan, sir. Saka ko lang po nalaman yan nung ipapatransfer na ni Ma'am Nelly sa pangalan niya. Sandali, Robel. Hindi mo ba na-transfer sa pangalan mo? Bumili ka. Alangan ba naman na hindi mo transfer sa pangalan mo? Hindi po. Hindi Gaano po kasi- katagal mo ginamit yung sasakyan? Halos buwan lang po sa akin yan, sir. Ilang buwan lang ginamit mo? Isang buwan, sir. Wala pong isang buwan. Oo, Kasi- kumbaga fast break. Isa ka ba sa mga ahente? Nagbebenta po. Nagbibenta ka. Sandali, Yan, Mr. sir. Santana, sandali. Just answer the question kasi importante to. So, nagbebenta ka ng sasakyan. Gaano ka nakatagal nagbebenta ng sasakyan? Siguro po mga 2014, 15. So, ganun po. 2014, sir, bihasa na po kayo pagdating sa mga ganitong klaseng transaksyon, di ba, sir? Opo. Well, Alam ko na therefore, rin po yun. malalaman nyo na, sir, kung ano yung mga may problema at wala. Sir, dapat alam mo na at hindi ka na pwedeng maisahan. Bago mo mabili yan, i-check mo muna etong mga sinasabing papeles sa LTO. Hahanapan mo pati yung kusina. I-check mo yan. Kung ikaw, titingnan mo pala siguro, kung malalaman kung may alarma, iti-trace mo yung history. Tama? Hindi po pwedeng Opo. parang walang alam ka. Wala Opo. pang isang buwan. Binili mo tapos binenta mo. Ang tawag doon, fast break. Para kumita. Magkano bili mo nitong sasakyan na to? Binili ko po yan ng mga 650. Ginastusan ko po yan, sir. Kano ba binenta sa mag-asawa? Ito po, dumaan po sa ahente, sir. Nag-825 yata, sir. yan. Okay. Pero sir, nung ibinenta mo, hindi mo ba chinek kung may problema ang papeles? Chinek ko po, sir. Kumusta naman ang mga ORCR niyan? Kung may problema, hindi mo ba nalaman na may problema? Chinek ko Nalaman mo pa na may po. problema, sir, o walang problema? Hindi ko po nalaman na may problema. Okay. Verify ko sa LTO. Sa 2600, no apprehension, no alarm. Yun, sir, yung lumabas. Aha. Babalik tayo kay Sarge Bartolome. Ano sa palagay niyo ang sinasabi nitong si Mr. Santana? Para makatulong sa mga taong nanonood po sa atin, anong nakikita mong mali? Yes sir, sa pagbili po ng mga sasakyan, dapat sir, original o RCR po yung makikita nila, hindi po photocopy lang. Kasi pwedeng gawin lang yung photocopy. Dapat legit na from LTO office po yung papel ng sasakyan. Well, sir, kayo na po magtanong dahil HPG po kayo. Dahil may nakikita po kayo mali. Gusto ko pong itanong ninyo para nakikinig po yung publiko at natututo, ano yung dapat tanong mo sa kanya, sa kanyang pagbebenta ng sasakyan? Yes sir, Mr. Santana sir, totoo ba na sir na fast break lang po itong ginawa niyo dito sa isang Grand Via sir? Mr. Santana, Yes po, sir. tinatanong ka ni Sergeant Bartolome, kung totoo bang fast break mo nabili to, fast break, ibig sabihin, hindi tumagal sa'yo. Binili mo, pinaayos mo, binenta mo ng 825 na nabili mo 650. Opo, sir. Ayun, Inamin po yun. Ayun, okay. Sergeant Bartolome, fast break. Opo, inamin niya, pinaganda niya, tapos binenta niya na mataas. Anong tapalagay niyo, Mr. Bartolome? Anong kulang doon sa ginawa po ni Mr. Santa Ana? Yun nga po sir, bukod sir sa pag-verify sa LTO sir, yun sir, bago natin bilhin, dapat may pertinent document sir, yung sasakyan, hindi photocopy lang. Tapos i-debenta rin natin sir, kawawa yung mga nakakabili Okay. ng mga ganitong uri ng sasakyan. Salamat, Sergeant Bartolome. Narinig mo, Mr. Santa Ana, dapat pag nagbenta ka, hindi photocopy, original. Ang tanong, oo, hindi. Original ba ang papel na ginamit mo? O photocopy? Original po, sir. Original. Sergeant Bartolome, naniniwala ba kayo o mangyayari itong original? Sa original, malalaman niya ngayon kasi imposible ito. Pakilinaw nga, Sergeant Bartolome ng HPG. Sir, kasi ang ginamit ni Mr. Santana sir na nagbenta ng sasakyan, based sa kanilang research sir, is walang nakalagay na list to Sir Rayton sir. Pero yung CR from LTO is nakalagay po doon sir, list to Mr. Rayton. Galing sir na kay Mr. Santa Ana sir na papel na wala yung list. Ibig sabihin sir, yung kung may list sir, naka-inconvert pa itong sasakyan. So, Mr. Santa Ana, naka-encumbered pa to. Kasi kung totoong papel ang ginamit mo, may encumbrance pa to. Encumbered to Mr. Rayton. Ang nagsasabi niyan, highway patrol na. Sir, yung papel na hinahanap niyo, sir, sa akin, lahat po yan ay galing dito sa kay Sir Vidal. Kung ano po yung binigay sa akin, yun po yung binigay ko rin kay Ma'am Nelly. Kaya hindi po pwedeng lumabas na ako po yung gumawa ng papel na peke. Hindi. Mr. Santa Ana, time out. Mr. Santa Ana, Yes, sir. hindi ka inaakusahan na ikaw ay nagsisimula. Alam mo, dahil ikaw, matagal ka na sa buy and sell,
Dahil 10 years ka na, bihasa ka na, hindi ka na inosente. It is your responsibility, due diligence. Hindi ka pinanganak kahapon, you weren't born yesterday. No, ngayon, in terms of buying and selling, yan ang business mo eh. So alam mo, pati mga pasikot-sikot. Ang sa akin lamang, either winidheld mo yung mga additional papers na hindi sana naintindihan mo to, or alam mo na wala kang pakialam, ibinenta mo rin. Kasi unang-una, yung responsibilidad mo, due diligence. Sana tinawagan mo pati highway patrol. Sana hindi ka lang nag-rely, alam mo mga LTO na yan, lintek na LTO, karamihan dyan, na booking namin dito sa Las Piñas eh. Sorry sila eh. Ngayon, kung ikay magtatanong sa highway patrol, mas maganda kung highway patrol. Maki-check nila yan. Tama ba, Sergeant Bartolome? Yes, sir. Yes, sir. O ngayon, sagutin mo lang, kaya kita kinakausap, Sergeant Bartolome, kasi I need you here para at this point in time, sinasabi na natin dito, may mga papeles na hindi na inayos ni Mr. Santa Ana, kaya naman nagkalintik-lintik, napunta ang problema dito sa dalawang mag-asawa na ang gusto lamang makabili ng van. The presumption of regularity, walang problema ang papeles, kaya binili nila sa isang ahente. Mr. Robel Santa Ana, correct me if I'm wrong. Sir, yan po ay nakarehistro po kasi yan, na kinuha ko. Kompleto naman yung binigay nila, kalakip na dokumento. Paano mo nasabing kompleto? Sandali. Kung kompleto sana, di wala tayong problema ngayon, hindi kita ginigisa. Kung kompleto sana, anong saysay ng pag-uusap natin sa kabila, si Sergeant Bartolome? Ikaw, kaya kita kinakausap, sa iyo pa lang, dapat alam mo na, bihasa ka eh. You're in the business of buying and selling. Huwag mo na ipasa sa iba. Pinagkakitaan mo eh. Kaya kung si Sergeant Bartolome makikinig dito, Sergeant Bartolome, ano ang nakikita mong mali? Tuwirin natin para wala nang pwede mabiktima. Magsalita na kayo, Sergeant Bartolome. At ano naman ang gagawin ng mga bumibili? Both ways, Sergeant Bartolome, tulungan natin sila. Sa sayo ngayon ng bola. Yes, sir. Unang-una kay Mr. Santana, sir, dapat itong sitwasyon natin ngayon, itong status ng sasakyan na to, makita niya na may discrepancy yung prinsip niyang papel at yung galing from LTO. So yun, sir, dapat ayaw niyang tanggapin, sir, na may discrepancy. So yun yung mali doon. Then sa mga kababayan po naman natin na bumibili ng sasakyan at bibili ng sasakyan, sir, napakaganda na mag-verify sa LTO at sa HPG. Then yung mga document na i-represent ng seller, dapat original o RCR. Sa mga kababayan naman natin na involved in selling MD, motor vehicle, tawa po yung mga nabibiktima na po natin. Paulit-ulit po na yan po yung mga modus ng mga buy and sell, sir, na nai-encounter namin as investigator dito sa province. Sergeant Bartolome, ako po'y humahanga sa inyo. Ako naman po, willing naman po akong makipagtulungan dyan sa bagay na yan, sir. Kasi siyempre marami po nga akong na-involve sa problema na yan. Kaya po, kami naman po, nagpa-advise ako sa attorney ko na yan po, hindi po tatalikuran, haharapin po natin. Alright. Sige, sir. Maraming salamat kung ganun, sir. I will bring this complainant kahit na papano. Mag-ayos na lang po kayo na wag na natin pag-usapan, sir. Maraming salamat sa iyo. Good luck, sir. Next time, sana, sir, hindi na po kayo pwede magkamali. Maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Tulong, serbisyo, Tatak Tulfo. Let it be. Ipabitag mo!